Ayan po mga kabida, isa hong magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Tila nakakabahala po mga kabida kung totoo man po ito Kasi kalat na kalat po sa social media kahapon ito hong balita na lulusubin daw ito hong central office po ng Iglesia ni Cristo diyan sa Quezon City po mga kabida. Okay, actually una kong nabasa yan mula kay Optic Politics. Alright? Kung saan po ay tinanong po niya makabida kung gaano po katotoo yun. Alright? Ang sabi po niya doon, nalulusubin daw ang INC. Okay? Gaano katotoo po. At gusto po niya ng kumpirmasyon, mga kabida, po. And then, pangalawa po, nabasa po din yun, mula sa post ng Truth Stream, kung saan po ay senior po makabida ni Miss Kitty Chu. Alright? Ang sabi niya doon, na please pray for INC. Humingi po siya ng panalangin po para ho sa Iglesia ni Cristo po mga kabida. Kaya sa caption po ni Miss Kitty Chu ang nakalagay doon, anong nangyari? Parang what is happening? Okay? Gusto po niyang malaman yung nangyari mga kabida po. So nung sinearch ko po mga kabida sa internet, okay? Yung ano ba talagang nangyari? Bakit may ganung mga balita na yon mga kabida? Nakita ko po ito hong post po ni Jesus Bosidoki, isa hong vlogger, mga kabida. At sinabi po niya doon sa kanyang vlog na lulusubin daw, base ho sa impormasyon na natanggap po niya, mga kabida, ito hong Iglesia ni Cristo. Okay? At ang grounds daw, mga kabida, is hahanapin daw nila si bato doon sa loob. Okay? Posibleng meron po silang natanggap na report na nandoon si bato, mga kabida. Okay? So, yun yung sinabi po ni Mr. Duque, po. Okay? Ito, pakinggan muna natin, Hihiramin ko lang muna itong audio po, Hindi ko lang ipapakita yung video, baka makapirate po tayo, mga kabida. Yung audio lang po, sa vlog po ni Mr. Jesus sa Bosidoki, mga kabida. Narito po. Ito yung nakuha kong balita kahapon, there are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila illegal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam niyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madraho. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas, di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito ay isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung KOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno.
and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapag-declare ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre wala naman naamin, wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato at yet tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It's about impeachment and the flood control issue. Okay. So, yun yung portion ko dun ho sa kanyang vlog, ano? Patungkol ho sa sinasabi ho makabida na lulusubin daw ito hong headquarters po ng INC, ano? Diyan sa Commonwealth Quezon City, ano po. Although walang kumpirmasyon yan, makabida, kumalat lang po yan, ano? Sa social media at in fact, sabi po ni Miss Kate Chu, parang hindi ho siya maniniwala ho doon, ano? Para bang humihingi po ng death wish, ano, mga kabida, yung mga gustong o nagbabalak po na lusubin po itong Iglesia ni Cristo. Para sa akin po, medyo alanganin po ako dyan sa balita na yan, ano? Dahil unang-una po, ang INC po, mga kabida, ay hindi po katulad ng KOJC. Alright? Baka naman po, iisipin po nila na baka matulad po sa KOJC, itong INC, ano, mga kabida. Para sa akin, magkaiba. Kasi unang-una po, in terms of influence, mga kabida, at lawak po ng influence, napaka-influential po itong Iglesia ni Cristo. Hindi po basta-basta po tibagin yan, ano, mga kabida. Okay? Kung nagawa man po, okay, itong pagpasok, ano, mga kabida, ng mga otoridad dun ho sa compound po ng KOJC, alright? Pero hindi ho kayang gawin yan, ano, mga kabida sa INC. Kasi unang-una po, ang dami hong magagalit. Ang dami hong aalma po, ano, mga kabida. Kasi alam nyo, dahil sa lawak po ng influence po ng INC, ano, mga kabida, nakarating na yan sa gobyerno eh. Sa iba't ibang departamento po ng gobyerno, ang dami hong miyembro ng INC dyan. At hindi lang po simpleng empleyado. Mga opisyal po, mga kabida. Meron pong mga opisyal ng PNP, AFP, ano? Okay? Even cabinet members, most probably, meron, ano? Na mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo. At alam naman po natin kung gaano po sila ka strong sa kanilang paniniwala po, ano? At pananampalataya po, ano? Sa Iglesia ni Cristo, ano? Mga kabida. Kaya, para sa akin, imposible yon na merong lakas ng loob, ano, itong gobyerno na pasukin, galawin itong INC, ano, mga kabida. Maliban po sa block voting, yung kanilang tradisyon dyan, pagdating ho sa election, mga kabida, ang dami hong aalma pag gagawin yan. Kaya nga, para sa akin, malabo po, ano, yung balita na yan, nalulusubin po itong INC, ano, mga kabida. Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina,
Hindi ho basta-basta tibagin yan. Wala hong pwedeng manghas po, mga kabida, na lulusubin, papasukin ang Iglesia ni Cristo, Kasi yun nga madami hong aalma. Madaming magagalit po. Baka naman po, yun yung magiging mitsa po, ng kaguluhan po, mga kabida. Mantakin nyo 5 to 7 million yung membro po nila. Okay? Proven na yan, mga kabida. In fact, sa mga rallies po, umabot po ng million, more than millions. Okay? Yung kanila hong pagtitipon po, mga kabida. Kaya subok na yan. Hindi ho katulad ng ibang mga religious organizations na sinasabi ho millions daw yung membro, pero pagdating ho sa gathering, pagdating ho sa pagtitipon, wala. Hindi ho umabot ng million, mga kabida. Even sa mga national issues po, kung saan po ay kabahagi po sila, mga kabida, sa pakikipaglaban, andyan po, umabot po ng milyon, mga kabida. Kaya nga, sabi ko, in terms of respect, in terms of influence, matindi po ang INC. Kaya hindi ho basta-basta yan tibagin. Hindi ho basta-basta lulusubin yan. Okay, mga kabida. I don't know kung saan po nanggaling yung balita na yan, yung information na yan, na lulusubin. Kasi ang ground nila, mga kabida, nandyan daw si Bato sa loob, tinatago daw sa loob ng Iglesia ni Cristo si Bato, I doubt. Hindi ako maniniwala ng ganong istorya, mga kabida. Okay? Si Bato, gusto po nilang hanapin, mga kabida. Ako, duda ko, nasa Mindanao na yon. Okay? Doon po nila hanapin sa Mindanao. Wag ho sa kahit saan-saan na lang po, mga kabida. Kung totoo man po na malaki po ang intelligence funds ng gobyerno, mga kabida, okay? Gamitin po nila yung intelligence funds po nila para matukoy po si Bato de la Rosa, mga kabida. Diba? What's the use of millions of billions of pesos na intelligence funds kung walang silbi yun para tukuyin po kung saan po ang location ni Bato de la Rosa? Even doon ho sa mga ibang high-profile wanted persons, mga kabida, hindi nga nila nahanap Okay? Isa-isahin po natin. Una, si Atong Ang. Saan si Atong Ang ngayon? Hindi malukit po ng gobyerno. Alright? Pangalawa, Zaldico. Okay? Hindi din malukit ng gobyerno. Maliban lang po siguro kung sinadya na hindi po ilolocate ito kung si Zaldico, mga kabida, po. Kaya ko gawin yan ng gobyerno, mga kabida. Kasi when it comes to resources, halos kompleto po yung gobyerno, mga kabida. Nasa kanila na po lahat in terms of manpower, okay? Information gathering, mga kabida, po. Okay? Nasa kanila na po Kayang-kaya nila yun. Ang presidente nga ng Pilipinas, halos lahat, alam po niya yung mga galawan po, Yun pa kayang Armed Forces, PNP, meron pa tayong National Intelligence Coordinating Agency o NICA. O anong silbi po doon? Okay? NBI. Diba? Kompleto po. Kung magsama-sama lang po, ito hong mga ahensya po ng gobyerno, okay, para lang po mahanap itong mga high-profile wanted persons, kayang-kaya nila yon, mga kabida, po. Kaya yun yung aking tanong, bakit hindi po nila magawa? Diba? Mas pinili po nila, hanapin po, mga kabida, yung mga wanted persons dyan sa malapit, hindi ho doon sa malayo. Kasi kung ako po yung wanted, bakit po ako magtatago dyan sa malapit? Okay? Doon talaga ako sa malayo. Na hindi humabot po ng mga otoridad, di ba? Common sense lang po, mga kabida, Pero para sa akin, hindi ako naniniwala ho dito sa balitang ito, na may tangkang lulusubin ng gobyerno itong Iglesia ni Cristo, mga kabida. Walang guts ng gobyerno na lumusob dito ho sa ganito kalaking religious organization kagaya ng Iglesia ni Cristo po, mga kabida. Sabi po nila, ang Iglesia ni Cristo lang daw yung hadlang, tanging hadlang ng Marcos administration. Lahat ng mga religious organization sa kanila na daw, yung mga malalaki, katulad na lang ng El Shaddai,
ito hong GIL, Catholic, Roman Catholics, mga kabida, nasa kanila na po. Okay? Ang natitira na lang daw, ito hong Iglesia ni Cristo. Okay? Yun na lang daw yung hindi po nila makuha, mga kabida, po. Gaya na sinabi ko po, mga kabida, hindi ho basta-basta tibagin yan. Kasi meron pong mga high-profile individuals, mga kabida, na mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo na nasa gobyerno ngayon, kasalukuyang nanunungkulan, mga kabida. At hindi lang po basta-bastang posisyong hinahawakan yan. Okay? Mga malalaking posisyon yan, At hindi lang po iisa. Madami. Kaya nga, kung ako po yung gobyerno, maghunos dili po ako, kung totoo man po na meron pong ganung plano, mga kabidan po. Pero gaya na sinabi ko po, hindi ako naniniwala po na gagawin po ng gobyerno yan. Alam po nila yung magiging consequences po, mga kabidan po. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, dito po sa balita po, mga kabidan, na lulusubin daw yung headquarters po ng INC para hanapin daw si Bato, mga kabida. Okay, sa loob. Okay? So, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.